Hello guys! In this video, tuturuan ko naman kayo ngayon kung paano gumamit ng define function. No? Tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng define functions. No? As you can see, tuturuan ko rin kayo kung paano gumamit ng proper for loop. Kasi even me myself, a for loop is one of the most confusing code para sa akin. Pero it is most convenient, easy to use, na madaling gamitin, no, when it comes to programming. No. We have 3 programs here. So tuturuan ko kayo ngayon kung paano natin i-utilize ang paggamit ng functions or at saka ng for loop, no? Now, let us begin. No? In this program, makikita natin na meron tayong define function, check, even, odd. In this check, even, odd function, it will check kung yung number is even or odd. But, with a twist. Using a for loop, it will ask us, no, kung mag-enter tayo number, no, but 5 times. Okay? Papaliwanag ko sila per line. Mag-start muna tayo dito sa pinakataas. Ito yung pinaka-umpisa ng ating block of code sa ating define check. No? So, ayan. First, hindi siya magra-run, no? As long as tinatawag mo siya, no? Uulitin ko. Program will always read from top to bottom and left to right, no? Makikita natin dito na define function, check, even, odd, tapos may laman sa loob ng kanyang parameter na value is num. Tapos, andito yung kanyang block of code. If at saka else. Now, meron tayong dineclare na 2 variables here, no? It is CE stands for even and O stands for odd, na may value silang 0. Yun yung pinaka-standard value nila, 0. Kasi kapag tatanggalin natin yan, mag-error lang yan siya. Hindi alam ng program, ano ba yan? No? Kung package ba siya, unresolved reference E. No? Kaya, ganyan. Now, proceed tayo here. Sa unang for loop, for I in range with a value of 5. No? Si I is my standard value of 0. No? For I in range 5. So, tatagalogin ko siya sa paraan na maintindihan nyo yung flow niya. No? So, ito. Sa unang 0 ni I, within the range of 5, ito is iraran niya. Okay? Ito ang iraran niya. Now, nag-input tayo, no? Nag-input tayo ng 100. Yun yung una nating in-input. Papasok siya ngayon sa unang if. Kasi, nag-declare tayo ng value na num, na may int, na type, tas input, enter a number. So, input lang dapat to. Int lang dapat ang naitatype dito. Ngayon, pagka-pintot natin dito, tinawag naman natin ngayon si check, even, odd dito. Na ang laman is num. So, ano to? Ito yung value to na tinawag natin mula dito sa first iteration ng ating for loop. No? In this case, tinype natin si 100. Ngayon,
isosolve na ngayon niya si 100 dito. Kinuha niya si 100 dito, binitbit niya dito. If num modulo 2 is equal to 0, which means, dinivide mo sa 2, pero walang sumobra, so ibig sabihin 0 yon. Return even. No? Yun yung ibabato ngayon. Itong return even na to, yun na yung magiging value ng check even odd. So, na-check na ni check even odd na 0 yung 100. Ngayon, i-absorb niya yung condition. Ngayon, yung even na to, ito na yung magiging value ng check even odd. Ngayon, babalik naman tayo ngayon dito. No? If check even odd na may value na num, which is yun yung tinawag natin from here to here, papunta naman dito, is equal to even, E is equal to E plus 1. Bakit ganito? Kasi hindi naman natin pwedeng ilagay dyan na E plus 1 lang. Yan. Confusing yan siya. Statement since have no effect. Ano yan? E plus 1. So, kaya siya tinatilagyan ng ganyan. Pwede rin namang ganito. Pwede rin namang plus equal. It will work the same. Pero for the sake of easy understanding, ganyan ang ginawa ko. Kukunin natin, no, si E, which is ito, 0, is equal to 0 plus 1. So, ano na yung value niya? Magiging 1 na to. Hindi na yun siya 0. Magiging 1 na siya. No? Tapos kada magta-type ka, tinype niya to, pumasok to, even though yung nakalagay dito sa check even odd. Magpiprint ngayon to. The number 100 is even. And it will do the rest until ma-meet niya yung condition na 5. But, here's the twist. Hindi automatically 5 yon mag-i-stop, no? Counting will always starts from 0. And kapag meron tayong nilagay na limit, in our case, 5, hindi natin siya pwedeng ma-reach. So, hanggang 4 lang tayo. But, when we count, 5 pa rin naman ang value. Kasi 0, 1, 2, 3, and 4. 5 times yon. Pero hindi natin pwede ma-meet yung 5. Kasi yun yung pinaka-limit natin. When we reach the limit itself, yun yung doon tayo mag-i-stop. No? Before limit itself. So hanggang 4 lang. Since ang standard value nitong I natin sa ating for loop is 0, so automatically yun na yung number 1 natin. No? It will ask 5 times. No? Now, na-reach na natin. Ngayon, magtataka kayo, bakit hindi nagpiprint to? Itong area na to, itong block of code na to. Kasi hindi pa natin natatapos tong for loop na to eh. No? Tatawid lang ang ating print na to unless natapos na natin tong for loop na to. Hindi pa natin na-reach yung 5 eh. So, kailangan natin makalima. So, nag-type tayo ulit ng 20. Itong num, kinuha ngayon ni check even odd. Itong num na to, si 20. At dinala niya dito. Ngayon, i-condition niya ngayon ulit. Si 20 is even. Kasi 20 modulo by 2 is equal to 0. No? Wala siyang remainder. Kaya siya 0. And magre-return siya ng value na even. Babalik ngayon tayo sa loop. Check even odd num is equal to even. No? Ngayon, kanina, 0 tong E. 'Di ba? But since naglagay tayo ng 100 dito kanina, value na ngayon is 1 kasi E plus 1, 'di ba? So, 0 plus 1 is equal to 1. And since nag-plus na tayo kanina kasi may nauna na tayong statement, ang value na ngayon neto is 1. Hindi na siya mag-i-start sa 0 ulit. So, ang ending neto, ang case neto ngayon is 1 is equal to 1 plus 1. So, ang magiging value na ngayon is 2. Kasi nakapangalawa na tayo. We input 0 kasi yun yung standard value ng ating variable. Hanggang ma-reach natin yung panglima. In this case, tinype ko is 3. Diba? Nag-add siya.
Bakit? Kasi 2 divided by 2 is equal to what? 1.5. Diba? But in modulo, babawasan na ngayon si 3 ng 2 hanggang sa ma-reach niya yung dulo. Nung binawasan ni 2 si 3, may value na 1. Eh, 1 is not equal to 0. Kaya siya nalaglag sa else. And nag-return siya ng value na odd. Kaya ganyan. Ngayon, na-reach na natin yung pang-limang iteration. No? Nakalima na tayo. So, 0, 1, 2, 3, 4. Doon na ngayon tatawid itong print na to. Saka ngayon siya magpiprint. No? We have 4 even and 1 odd. So, that's how we print it. Uulitin ko. We use, ang program natin will always read from top to bottom and left to right. So, kuya, paano kung tinawag ko? Ito, bago ko itatawag yung pinaka-define natin. No? Gagana ba siya? The answer is no. No? Kasi ganito, magraran nga to. Ito, magraran to. Itong loop na to. Pero ngayon, nung dumaan to, mapapaisip siya. Sino yung tinatawag mo? Eh, wala akong nakikita sa taas. 'Di ba? Yun pala nasa baba. Hindi nakita ng program. Kaya kapag may tatawagin ka, lagi itong nasa baba. At ang laging nasa taas ay ang define itself. Okay? So, that's how we do it. So, that is our first program. No? Para mag-comment, no? Para gawing comment ang isang program, gagamit tayo ng 3 single quotation. No? So, yan. Ilalock natin siya. Tapos, tatanggalin naman natin to. Kasi magpuproceed na tayo sa ating second program. No? Yan. Yan. Magpuproceed na tayo dyan. Yan. Now, we proceed here sa ating pangalawang program. So, i-run natin. Uulitin ko. No? Sa pagtawag ng define function, laging dapat nasa taas. No? Yung pinakalaman ng function natin before tayo magtawag. No? So, in this case, sa ating number 2 program, as you can see, si n ang ating variable na may value type na int. Ngayon, naglagay tayo ng input. So, kung anong i-type ni user dito, it will value int. Kaya meron tayo mga error handling kasi what if int pala to? Pero magta-type ka ng string. Kaya doon nagkakaproblema. Now, nag-input tayo. Enter a number. No? Ayan. Mag-input tayo ng number. Sabihin natin 17. Yan ang factorial value ni 17. So, pili tayo ng mas mababa para mas madali nating ma-visualize kung bakit ganon. No? 5. Ay, hindi. We go with 4 para mas mababang value lang. 24. No? Paano nga ba gumagana ang factorial? So, kung sa mga hindi nakakaalam, factorial po is ita-times mo lang siya hanggang maubos yung number niya. So, as you can see here, 4. Ang factorial value niya is 24. Bakit naging 24? No? 4 times 3 is equivalent to 12. 12 times 2 is equivalent to 24. 24 times 1 is equivalent to 24. Okay? So, ganun din kapag 5. No? Pag 5, medyo malaki na. 120. So, ganun lang. Pababa yung times niya. Kukunin mo lahat ng number hanggang sa maubos siya, hanggang sa dulo. Now, papaliwanag natin kung paano nga ito, kuya, paano nga ito nag-run? Paano mo napagana yan? Ang program natin is nag-ask, what enter a number, no? Para i-factorial. Ngayon, kuya, bakit dito sa unang example natin, tinawag mo pa siya bago
magpiprint itong mga to. No? It works the same way kahit nakaprint na siya. Hindi, ang paliwanag ko kanina, di ba? Hindi gagana yung laman ng define function unless tinawag mo siya. Ngayon, pwede naman natin siyang tawagin ng diretso. Di ba? So, nagdiretso tayo ng print. Factorial value. Find factorial na may lamang parameter na n. Saan galing tong n? Dito sa variable na to na ginamit natin pang tanong, enter a number. Now, once we print it, we also call the variables na laman ng ating parameter. Since we call the value of n variable, now we can proceed to define function here na named find factorial with the parameter of n. We input 5, right? If n is equal to 1, return 1. Because ano nga bang ifa-factorial mo sa 1? Is 1 itself. Else, n times find factorial n minus 1. Okay? Ano to, kuya? Hindi ko to naiintindihan, hindi ko nauunawaan. Itong part na to. Okay, papaliwanag ko siya. Word by word. We inputted 5 here, right? I-return niya yun yung value nito. Hindi to matatapos unless naubos na yung value ng n. We inputted 5, right? 5 times find factorial n minus 1. Ibig sabihin, no? Yung value nito, binawasan lang ng isa. So, 4. Magiging 4 na to. No? So, 5 times 4. Ngayon, kuya, nagkaroon ako ng bagong value. So, ibig sabihin, hindi pa to tapos. Yes. Imbis na 5 na to, magiging 20 na yan. Kasi dahil dito. Dahil dito sa line of code na to. Magiging 20 na siya. Babalik ngayon siya dito. After neto, babalik na naman siya dito. 20. Ngayon, since 4 na lang to kanina, pero may 20 na, may value na to na 20, 4 minus 1 is equivalent to 3. No? So, 20 minus 3. So, 60. Then, 60 minus 60 times 2 is 120. Kasi, 3 minus 1 is 2, 2 minus 1 is 1. Hanggang sa maubos na siya. Ngayon, imbis na tinawag pa natin siya tulad sa naunang program, diniretso na ngayon natin siya sa print. Pwede yun. No? And that is our second program. No? Ngayon, ilalock na natin siya. And proceed naman tayo sa ating pangatlong program. Yan. In this program, i-check natin kung discounted ba yung amount na nilalagay natin. Kuya, parehas to sa naunang program natin na magtatawag siya. Kasi chine-check kung even or odd. Yes. But this time, meron naman tayong formula na ginamit. No? So, mag-input muna tayo para mas madali natin ma-visualize. 500. No discount. Bakit? And we will explain that. Now, nag-ask si variable amount ng int na may type int na ang sabi, enter a amount. Okay? So, hindi gagana to ulit. Okay, guys? Hindi siya gagana unless hindi natin siya tinawag. Now, in this case, tinawag natin siya dito sa baba. Ngayon, sasabihin ng program, nakita ko kung sinong tinatawag mo. Ito si define function get discount. Okay? Since may laman siya na amount na galing dito, nag-type tayo ng 500 eh. 500 to. Ang laman na neto ngayon is 500. Ayan. Okay?
But since hindi tayo gumagamit ng fixed value, ginagamit natin yung ini-input ng user, ayan, 500 ang binigay sa kanya. Ngayon, papasok siya sa unang condition. If amount, no? If yung 500 ba ay mas mataas sa 1,000, mangyayari tong block of code na to. Or else, hindi. No? So, ayun. Discount is equal to amount times 0.10, which is 10%. Tapos, ibabawas lang yung discount sa amount at ipiprint niya na to. So, mag-isip naman tayo ng number na mas mataas sa 1,000. 1,200. Meron tayo 1,080. Kasi ang discount natin is 120 pesos. Okay? And that is it for our video. Naipaliwanag ko sa inyo kung paano gumamit ng if, other formulas, and especially the define function. Na kung saan magra-run lang ito, again, unless tatawagin natin. If hindi siya tinatawag, hindi siya gagana. And always remember na gumagana lang ang define function na to, itong function na tong get discount or any kind of functions na ginamit natin sa mga naunang program, magagamit natin siya, matatawag natin siya kapag naka-declare siya sa taas ng ating function na ito. Kasi ang program will always read from top to bottom, left to right. Okay? If ito ay nasa taas, mako-confuse yung program. Sino yung tinatawag mong get discount? Hindi naman siya nag-i-exist. So, dito pa lang mag-error na siya. Anong error ang lalabas? Malalaman natin. Kuya, bakit hindi nag-error? Uulitin ko. Ang program is laging magra-run from top to bottom. Hindi siya nag-error agad kasi meron pa tayong maayos na line of code here. No? Pwede pa tayong mag-type. Diba? Pero meron na tayo error. Name get discount is not defined. No? Hindi naka-define kung sino ba tong function na to. No? Hindi naka-define. Sino ba yung tinatawag mo? Kaya nakapag-type pa tayo kasi hindi pa naman sira siya eh. Dito lang naman siya nasira. So, lagi nyo tatandaan, natatawagin nyo lang siya unless naka-define na siya sa taas. So, that is it for this video. I hope you learned something, no? Sa ating next video, ipapaliwanag ko naman sa inyo kung paano tayo gagawa ng simple registration, no? Na kung saan mag-input lang tayo ng type of user, password confirmation, na merong requirements. Okay? And see you again on the next video.